So for today's video ay samahan niyo ako sa mga kaganapan sa buhay naming mag-asawa sa araw na ito. Thank you Lord at ginabayan mo si Mr. na makauwi dito sa bahay ng ligtas. May daddy na naman si Alea at syempre may asawa na naman ako. Iba talaga ang saya kapag kasama ko si Mr. Kahit madalas kaming hindi magkaunawaan, sobrang mahal na mahal ko yan. Aminin natin mga mare na kapag wala si Mr. ay hinahanap-hanap natin ang kanilang mga presensya. Sa sitwasyon kasi namin ni Mr. mas matagal pa ang nilalagi niya sa trabaho kaysa sa amin ni Alea. Pero syempre mga mare, bago ko pinakasalan si Mr. ay tinanggap ko na ang sitwasyon namin ganito. Oo, mahirap sa una. Pero unti-unti, nasanay na rin ako. Sobrang nga akong thankful kasi may asawa akong katulad niya. Alam ko naman yung sakripisyo niya para sa amin. Kaya sobrang proud ako kay Mr. Pagbaba ng kotse niya ay si Alea agad ang hinahanap. Nakakapagtampo nga mga mare, ako ang kaharap, si Alea ang hinahanap. Hindi lang yun mga mare, si Alea lang din ang may pasalubong sa kanya. Kahapon kasi ay nagpunta sila ng Divisoria. Hanap daw siya ng mapapasalubong sa anak. Tinanong ko nga siya kung ano naman yung para sa akin. Wala daw sabi ba naman sa akin. Kaya naman paglapag ng mga pasalubong niya ay kinarga agad ang bata. Hindi halatang miss na miss niya si Alea. Kapag nga nasa trabaho yan, hindi yan matutulog hanggat hindi nakakausap ang anak. Lahat naman ng anak ni Mr. ay mahal na mahal niya. Kataon lang na nag-iisang babae si Alea. At alam niyo ba mga mare, na hiniling niya si Alea kay Lord. Yes mga mare, gustong gusto niya talagang magkaanak ng babae. Naalala ko nga nung hindi pa kami nagkakaanak, gusto niya sana ay mag-ampong kami ng babae. Iba daw kasi kapag babae ang anak, maalaga raw sa mga magulang. Kaya naman gustong gusto niyang magkaroon ng anak na babae. Nung mga panahong gusto niya sana ay mag-ampong kami ng babae, ay hindi talaga ako pumayag. Ang sabi ko sa kanya, may mga anak kami at sila na lang ang pagtuunan namin ng pansin. Pero iba talaga si Lord. Totoo lang mga mare ay hindi na ako umaasa na magkakaanak pa kami. Lagi ko ngang tinatanong si Mr. paano kung hindi na kami magkaanak. Okay lang naman daw sa kanya. Pero never na nawala ng pag-asa sa Mr. na magkakaanak pa rin kami. Lagi niyang sinasabi na bibigyan pa rin kami ni Lord ng anak. Ang dami talaga naming binabalak puntahan noon mga mare. Sa kagustuhan lang namin na magkaanak. Kaya nung nagbuntis ako mga mare, di lang yata ako napaiyak, napahagulgol pa ako. Iba talaga yung saya mga mare. Alala ko pa mga mare, nasa Divisoria din noong mga panahon na iyon si Mr. Nung binalita ko sa kanya na buntis ako. Kahit maraming tao sa Divisoria ay hindi niya napigilang umiyak dahil sa kasiyahan. Kaya naman si Alea, si Mr. ang kamukha. Nagpahinga lang saglit si Mr. Umalis din kami para bumili ng ibang gamit para naman dito sa bahay. Hindi na kasi ako dumaan sa palengke pagka uwi ko galing sa school. Ewan ko ba pero pakiramdam ko sa sarili ko ay pagod na pagod ako at inaantok pa. Kaya naman sabi ko kay Mr. pag uwi niya na lang doon kami mamili ng panghapunan at ibang gamit sa bahay. Labaday na naman kasi bukas at walang gagamitin na powder. Binilin din ni nanay na wala ng panghugas ng bote si Ale. Kaya bumili na rin ako ng Joy panghugas ng bote ni Alea. Pero hindi ito yung Joy na panghugas ng plato. Pagkatapos kong makabili ng Joy ay hinanap ko agad ang aking mag-ama. Naman at may hawak ang aling maliit. May nagustuhan na naman siyang hawakan. At si Mr. akala ko ba naman kung ano ang binili. Albatros lang pala. Hala at hindi niya na yata nagugustuhan ang amoy ng CR namin. Kaya naman bumili na rin ako ng Domex. Aminin ko mga mare, hindi kasi ako araw-araw nakakapaglinis ng CR. Sa trabaho pa lang kasi at kay Alea ay ubos na ang lakas ko. Nakakapaglinis lang ako ng CR kapag nauuwi si Mr. At dahil nga mahilig siya sa vegetable spring roll, ay bumili na rin siya ng dressing para dito. Masarap naman kasi kapag may dressing, mas may enjoy mo siyang kainin. Ang sunod naman naming binili ay gardenia at cheese whiz. Wala na kasing tinapay sa bahay kaya ito na ang aming binili. Yan lang naman ang mga kailangan namin kaya iyan lang din ang aming binili. Buti na lamang at hindi inabot ng 1K ang pinamili namin kaya may natipid na naman ako. Bibili pa kasi kami ng MX3 coffee ni Mr. Wala kasi sa Robinson kaya maghahanap pa kami sa iba. Habang nasa tricycle ay halatang inaantok na si Alea. Parang hindi yata napatulog ng yaya niya nitong hapon. Pero kahit inaantok na ay pinipigil niya ito. Gustong gusto niya kasing tinitignan yung dinadaanan namin. Kakalabas lang kasi siya ng bahay kapag umuuwi si Mr. Nang may madaanan kaming botika, dito na bumili ng MX3 niya si Mr. Maselang pa sa kape si Mr. Gusto niya talaga MX3 pa.
Akala ko ba naman ay pauwi na kami, pero nung may madaanang nagtitinda ng tahong ay bumili pa si Mister. Ayoko nga sanang pumayag dahil gabi na at ito pa ang aming kakainin. Pero gusto talaga ni Mister kaya pumayag na rin ako. Hindi na kami dumaan ng palengke at ito na lang daw ang aming hapunan. Mayroon pa kasing natirang ulam kaninang tanghali at iyon na lang ang uulamin nila nanay at ni Jonah. Mabuti na lamang at hindi kami nasabay sa uwian ng mga estudyante. Mahirap na kasi kung matatraffic pa kami kasama namin si Alea. At isa pa, inaantok na ito. Maya-maya lamang ay nasa bahay na kami. Hindi talaga siya natulog habang nasa biyahe. Tiniis niya ang kanyang antok, makita lamang ang dinadaanan namin. Dahil pasado alas 5 na rin ng hapon ay hindi ko na siya hinayaang makatulog. Hindi na rin naman siguro siya inaantok. Kaya naman pinaglakad-lakad ko muna siya. Napakalaking bagay na rin na naglalakad na si Alea. Hindi na ako gaanong hirap sa pagkarga sa kanya. At isa pa, nagagawa niya na rin maglaro mag-isa. Si Mister naman pag uwi ay hinugasan agad ang nabiling tahong. Gusto niya raw kasi ng may sabaw na may malunggay kaya binili niya ito. Syempre kung ano ang gusto ni Mister ay gusto ko na rin. Pagkakuha niya ng malunggay ay siya na rin ang naghimay nito. Di niya na ako maasahan dahil ako naman ang tumitingin kay Alea. Napakasipag talaga ni Mister. Hindi na siya kailangang utusan. Alam niya na kung ano ang mga gagawin niya. Kaya napakalaking bagay kapag responsable ang asawa mo. Mabait at masipag. Nus na lang na masarap pa siyang magluto. Kaya napakaswerte namin ni Alea kay Mister. Siya mga mare, kakain muna kami. Hanggang sa muli, ingat!